Walang katulad. Iba sa iba. San ka pa? Tuto Erwin Tulfo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. And congratulations, Tarlac Philippine National Police. Congratulations sa hepe ng PNP ng Tarlac sa pagkakahuli dito sa demonyo na driver na nagpanggap na anak ni Congressman Carmelo Tarzan Lasatin. Really? Hindi ba nung binugbog niya yung biktima, sabi niya, hindi mo ba ako kilala, anak ako ni Congressman? Nagpanggap. So, ang tingin lahat tuloy ng tao, ito ay yung si Congressman Carmelo John Lasatin II. Well, hindi po hindi po si Congressman John Lasatin II. Kasi yun ang sabi nitong buang na suspect doon sa biktima niya. Hindi mo ba ako kilala? Anak ako ni Congressman. Tamang-tama nangyari ito doon sa Angeles City, sa teritoryo ni Congressman John Lasatin II. Well, anyway, kaya po ako naman itong programang ito ay marunong humingi ng paumanhin. Hindi naman tayo buang o gago at ipagmamatigas pagsasapilitan, Kami humingi ng paumanhin kay Congressman John Lasatin II dahil dito sa tarantadong suspect na ito at nagpakilala na siya ay anak ni Congressman Carmelo Tarzan Lasatin. Ito po, nahuli na po kanina itong suspect na si Jojo Valerio, 30 years old. Ito pala ay miyembro ng banda itong tarantado na ito. Taga Quezon City pala itong buang na ito. Ipakita mo nga, Mike, ko yung litrato. Ito po yung kanyang litrato. Ito yung litrato niya na talagang hindi magpapahuli ng buhay. Sabay yung litrato niya dyan, Mike. Bakit hindi lumalabas ito sa atin? Negative. Wala pa. Ang suspect ay si Jojo Valerio, 30 years old, taga Quezon City. Inaalam pa po ng mga pulis kung paano siya nakakuha ng plaka na numero 8. Na galing sa Kongreso. Inaalam po ng PNP ngayon kung ito ay original na plaka o nabili niya lang sa Banawe. Pero lumalabas sa 16 Congress daw ito. 16 po yung nakaraang Kongreso ito. Pero expired na. Itong buang na ito nagpakilala, nagpanggap na anak ni Congressman. Kaya ang tinamaan tuloy yung Congressman John Lasatin na incumbent ngayon na Congressman ng 1st District ng Pampanga. Kaya nga po, ako naman bilang mamayan, ika nga, sorry, tao lang. Dahil itong biktima, ang sinabi niya na ma-interview, ang nambugbog sa kanya ay nagpakilala, anak ni Congressman. Kung titignan ho ninyo yung litrato, may hawig nga ho sila. Pag nakita ho nyo yung litrato nitong suspect, may kahawig po sila sa malayo ni Congressman John Lasatin. Pero hindi po siya si Congressman Lasatin. Kami pong paumanhin. Anyway, bayan, congratulations tumakbo pa raw pinilit pa raw tumakas itong buang na suspect nahuli siya. Mabuti na lamang at nahuli kang loko-loko ka, Buti nga sa'yo. Jojo Valerio, 30 years old. Ito po yung nagda-drive ng FJ Cruiser na may plakang number 8 na nanapak ng residente ng Angeles City na pagewang-gewang at nag-cut ng mga sasakyan dito sa Quezon City kamakailan. Itong abusado, dapat tanggalan ng lisensya na ito forever and ever. Correct ka dyan. Tanggalan na ng lisensya ito, hindi pwede sa kalsada dahil nananapak pala itong hayop na ito. Congratulations muna Tarlac Philippine National Police. Kasi kung hindi mo nahuli ito, uulitin Baka sa susunod, baka patay na itong buang na ito. Kaya dapat alisin na sa kalsada ito. Dapat ikulong na itong ogag na ito. Sobrang abusado. Kailangan, alisin na ito. Kailangan makulong ito at para hindi na pamarisan. Number 2, we learn a lot of lessons, sir. Marami tayong leksyon na natutunan dito. Dapat din, ang Kongreso, itigil na yung paglalabas ng mga plakang 8. Kasi nagiging sanhiya ng pang-aabuso. Magalit na sa akin ng mga congressman natin dyan, pero mga sir, mga ma'am, kailangan po bang kailangan mag-drive kayo ng numero 8 na sasakyan?
para above the rest kayo, ha? Para naiiba kayo sa aming ordinaryong mamayan, ha? Para hindi po kayo matraffic. Ganun po ba yon, mga sir, mga ma'am ng Kongreso? Huwag na ho kayo magalit sa amin, ano po, ha? Ganun na nga eh. Kailangan po bang naka-numero 8 kayo para hindi kayo, para pag nag-left turn kayo sa no left turn, nag-U-turn kayo sa no U-turn, hindi po kayo matikitan? Kasi ang reason lang ninyo, may ginagawa kayong panukalang batas. Kailangan ninyo makaabot sa botohan, ha? Sa sesyon ng Kongreso. Sus Mariusep naman. Paano naman ho kami, mga ordinaryong mamayan, sir, ma'am? Dapat ho, pare-pareho tayo mga Pilipino, pare-pareho tayong magdusa, ha? Pare-pareho tayong magdusa sa traffic. Ang lagay ba, porkit congressman kayo, libre kayo sa traffic? Ha? Libre kayo sa mga traffic violation? Libre kayo sa mga color coding? Hindi naman ho po pwede yata yan, ha? Kailangan ho, ha? Pantay-pantay ho tayong lahat. Lahat ho tayo matatraffic. Lahat ho tayo mapeperwisyo ng traffic. Ha? Dahil iisang bansa tayo, iisang lahi, iisang kulay. Correct ka dyan. It doesn't give you any authority or privilege or freedom dahil congressman ka, libre ka sa traffic. Kaya mag-number 8 ka. Kaya pwede magsuwayin ang mga batas trapiko. Ay, hindi naman po pwede. O dahil sa lintik na plakang numero 8 na yan, o ginamit itong gagong Jojo Valerio na 30 years old na ito, na nagpanggap na congressman. Hindi mo rin masisi itong sambayanan na magalit, di ba? Kung wala kasi mga plakang mga number 8 na yan, di hindi ngayon na naituro si Congressman Lasatin. Hindi nasisi. Sus Mariusep, itigil na nga yan. Bakit yung Senado, meron din naman silang plaka, number 6? Bakit hindi nila ginagamit? O number 7? Hindi naman ginagamit. May senador ka ba nakita gumamit? Wala. Puro mga congressman lang. Ay, itigil na ho yan. Huwag nang magbigay ng plakang numero 8. Itigil na yan. Ang Pangulo nga, hindi nga gumagamit. Number 1. Sus Mariusep, nagiging sanhila po ng abuso yung plaka na yan. Pag naka-plaka kasi na numero 8, akala na nila, Panginoon na sila, Diyos na sila. Itigil na yung kabalbalan na yan. Mga bastos! House Speaker Gloria Macapagal Arroyo, ma'am. Itigil na yung pagbibigay ng punyetang numero 8 na plaka na yan. Yung gusto, ipakain mo sa kanya. Wala akong pakialam, kaibigan kita na congressman ka o hindi. Itigil na yung katarantaduhan na yan. Ano yan? Because congressman ka, exempted ka sa traffic. Paano naman kaming ordinaryong mamayan? Ha? So, kayo hindi kayo pwede magdusa sa traffic. Kayo hindi kayo pwedeng tikita ng MMDA, ng mga traffic enforcers. Ay, leche. Punyeta. Lahat tayo dito, sabay-sabay tayong magdusa. Dahil bansa natin ito. It doesn't give you any privilege na being a congressman, libre ka sa traffic, libre ka sa mga asunto. Ay, punyeta. Hindi po pwede. Sabay-sabay tayo, lahat tayo magdusa. Parang walang iniwan yan, engineer, na isang bangka. Habang lumulubog ang bangka, pati ikaw kapitan, malunod ka rin. Ikaw engineer, malunod ka rin. Hindi yung mga pasahero lang ang malulunod. Tragis. Sus Mariusep. Kung yung tatay Digo nga pumipila sa pilahan sa airport, Correct kayo ka gusto niyo dyan. exempted? Ay, bullshit. Hindi po pwede yan. Anyway, pag-uusapan ho natin yan, bayan. Yan ho ang pag-uusapan natin at sentro na pag-uusapan natin. Nagiging sanhi ng abuso yung plakang numero 8 na yan. Itigil na yan. At ito nga po, okay, kahapon, after po ng program natin, ang Congressman Carmelo John Lasatin II ay nagpa-press con po para itanggi, okay? Ay kami naman ho dito sa Radyo Pilipinas, lalo na po ang inyong lingkod Erwin Tulfo, ha? Tayo ho'y marunong humingi ng paumanhin ng dispensa, ha? Mangyari po, nasabi natin na si Lasatin ito, Congressman Lasatin, dahil sabi po ng biktima, nagpakilala raw yung lintik na suspect na ito, na siya ay anak ni congressman. Okay? So, ang nangyari, medyo may kahawig pa ho sila sa litrato. Ipapakita ho namin sa inyo mamaya-maya, ilalim mga naka-Facebook. Magkahawig po itong suspect at saka si Congressman Lasatin. 30 years old itong suspect na ito. Si Congressman Lasatin yata, wala pang 40.
At halos magkasinlaki ho sila. Pero itong suspect, si Jojo Valerio, 30 years old, ay taga Quezon City. Na-aresto ng pulisya sa Tarlac. Miyembro kasi pala ito ng banda. Mayaman pala itong buang na ito. Akalain mo naka-FJ Cruiser. Pero ang tanong, paano siya nakakuha ng plaka numero 8? Anyway, nasa linya si Colonel Nixon Cayaban, ang Deputy City Director ng Angeles City PNP. Magandang umaga, Colonel Cayaban, sir. Yes, good morning po, Sir Erwin at inyong mga taga-subaybay. Una sa lahat, congratulations po. Sino po ba nakahuli? Tarlac PNP o Angeles PNP sa hot pursuit operation, Colonel? Yes, sir. This is a concerted effort with the elements of the Angeles City Police Office, the tracker team of the Police Regional Office 3, and the Tarlac CIDG. Of course, under the direct supervision of our Regional Director, Police Chief Superintendent Amador Corpus. Narinig yata. Yes. We conducted a hot pursuit operation last night only. So, pakikwento sa akin yung paano nahuli, saan nahuli itong suspect? Nanlaban ba ito? Tumakbo pa ba ito? Anong, paano po? Saan siya naispatan yung kanyang sasakyan, Colonel? Yes, because of the mga naka-upload sa natin sa FB, sa tulong din ng mga netizens, we got their useful information para ma-monitor itong suspect natin na nangyari nga dito sa Balibago, Angeles City. Aha. So, after the case conference, gather kami ng ibang information, of course, with the help of the victim. Aha. And ito nga, yung netizen natin, na-track namin na ito nga si Jojo Valerio is a band singer. At marami silang gig na pinupuntahan. It so happen na na-monitor namin na dito sa Bucketeers Resto Bar along San Rafael, MacArthur Highway sa Tarlac City. Yun yung next na kon nila, yung gig nila. So immediately, yung kon nga natin, yung joint elements nga natin, nag-proceed na sa area. After that, kinausap naman at nag-perform siya, pero after performance niya, doon namin na in-inform at inaresto na siya. At right then and there, inamin naman na siya mismo yung na-involved doon sa Balibago. Yung dala niya rin ba yung sasakyan niya na FJ Cruiser na number 8, dala-dala niya na kagabi? Kagabi naman sir, unfortunately, dahil band member siya, nakisakay lang daw siya sa mga kasama niya. Hindi. Pero sabi naman niya is hindi niya dala yung FJ Cruiser na na-involved sa Angeles City. Ang tanong, sir, paano siya nakakuha ng plakang number 8, sir? Ito nga yung pan namin sir ngayon, sa side naman ng ng ating suspect, wala po kaming makuha nga information galing sa kanya. So, sabi ko sa kanya is nasa kanya na yun. Pero ang malinaw, talagang siya yung umamin na na-involved sa Angeles City. Siguro, sir, aside from, ano po ba mga kasong kakaharapin itong buang na itong Jojo Valerio na ito, sir? Meron pa kaming concern dahil for inquest proceeding na siya at may ready po kaming mga appropriate charges like yung yung physical injuries. Opo. Dahil black eye tsaka bugbog yung natin biktima natin Oo. At the same time, siyempre, yung paggamit niya ng plaka, that is illegal yan. Initially. Kaya doon natin makukuha yung mga... Pwede bang tawagan din kaya si Congressman John Lasatin kasi siya po kahapon naging sentro ng usapan at banat, maging huwang inyong lingkod na banatan siya kahapon dahil nagpakilala pala itong buang na suspect na ito na anak siya ni Congressman Lasatin. So, medyo maedad na ito, 30 years old. So, everybody thought na this is Congressman John Lasatin II. Hindi kaya pwedeng tawagan si Congressman, baka sampahan din na itong kaso na itong mamang ito dahil sa paggamit at pagpapakilala na anak ni Congressman na Tiger Lasatin? Sir, yan nga sir ang masaklap dyan sir Ito namang suspect natin ngayon dahil siguro pretending as a son of congressman. Sa kanya naman dito ngayon dahil na-arresto na natin, sinasabi naman niya na no involvement as per the suspect. Ngayon yung declaration niya. So siguro clear naman sila Congressman Lasatin. It so happen lang
siguro yun ang panakot niya dito at nung hindi pa Hindi, kaya nga sir, baka pwede siguro, pwede yung tawagan ni si Congressman Lasadin kung may plano ba siyang sampahan din ng kaso, whatever it is, na usurpation, Yes, sir. kung ano man yan dapat dyan, o pagpapanggap na anak ni Congressman, kawawa naman yung apelido, baka naman yan, nabayaran ng kalaban nila Lasadin para sirain ang pangalan nila Lasadin. Marami pong possibility yan, sir. But we will do that, sir. We will coordinate with the staff of Congressman Junjun Lasatin for that matter, sir. Nako. Anyway, Colonel Nixon Cayaban, salamat po ha. Congratulations po sa grupo ninyo sa Angeles PNP, Tarlac PNP, and of course, Region 3 PNP. At least nabawasan na yung mga buang sa lansangan natin. Kasi akala ko kahapon, kung hindi pa mahuli ito, hindi pa ninyo mahuhuli, nanganganib ang lahat ng motorista na baka may makasagupa ito, baka hindi nabubugbugin, baka barilin niya na o patayin niya na yung susunod na makakagit-gita niya sa traffic, Colonel Cayaban, di ba? Yes, sir. Tama yan, sir. At kami naman po dito sa Angeles City Police Office, as a general, dito rin sa Police Regional Office 3, hindi naman po tinitigil ang kwan natin, makapulisan natin sa pagkakandak ng mga kwan natin dito, anti-criminality campaign natin. Good job. Sa mga traffic kwan natin. Okay. Mga involvement. Alright, good job, Colonel Cayaban. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po ang Philippine National Police, Region 3. Good morning. Good morning, sir. Thank you rin po. Ayan, at least nabawasan. Yung kaya pala abusado itong hayop na ito, hindi naman pala siya congressman. Pero alam nyo ba yan? Yun na nga ho sinasabi ko eh. Baka po pwedeng itigil na yung ito, nasa linya na pala si Director Francis Almora, ang officer in charge ng Law Enforcement Service. Nilapit lang natin sa kanila ito kahapon. Napakabilis talaga kumilos itong LTO. Napakabilis na talaga. Magandang umaga, Director Almora, sir. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa lahat po. Apo, live tayo sa Radyo Pilipinas and of course sa Facebook. Thank you, sir, at nahuli na ng PNP pala. Alam kong kahit pa paano, may effort din kayo na nakipag-coordinate kayo sa PNP Region 3 para mahuli itong kulukoy na ito at maalis sa lansangan itong road rage na ito. Pero sir, ang tanong natin, pwede bang tanggalan na ito perpetually, iban na sa pagmamaneho dahil mukhang mainitin ang ulo at baka makapatay ito sa susunod na alisan na ng lisensya ito forever and ever? Pwede ba, Director Almora? Yes, sir. Katulad po yung na-mention ninyo, kahapon po after na nag-usap tayo, Opo. nagbigay po tayo ng pasabi po sa ating mga All officials points sa bulletin. Region Opo, 3. opo. At nakipag-ugnayan na nga po sila sa PNP SPG, at doon po sa PNP Command. Aha. At nagkaroon po ng effort na po na ilocate itong Suspect. tao na may-ari ng FD2, sir. Oo. So yun po ang nangyari, nahuli na po, nakadetain po ngayon. Napaprocess po siya sa doon po sa Angeles. But katulad po yung nasabi po ninyo, nasa authority po next ng Secretary Galvante po, yung tanggal po ng lisensya. So we will proceed on that after yung po ninyo. Ay, salamat. Recommendation po. Yung sasakyan niya, sir, pwede bang i-impound na rin ito or tatanggalan ninyo ng plaka na number 8 at pwede bang malaman ninyo, imbestigahan ninyo kanino niya nakuha itong number 8 na ito at pekendos ito, nabili niya lang sa Banawi kasi marami tayong mga ganyan sa Banawi, yung mga gumagawa-gawa ng mga peking plaka, Director. Yes, sir. Initially, may paglabag na po siya. Yung illegal use of plate po or illegal transfer of plate. Oo. Doon po, kanto ng LTO doon. Oo. At po yung pagtanggal ng lisensya sa ayun pong gumagamit sakyan na ito. Oo. Yun lang nga po, sir, yung concern namin. Baka po pwede, through you na rin at pakisabi po kay Yusek Galvante na request po ng Tutok Erwin Tulfo namin dito na tanggalan na ng lisensya po ito indefinitely dahil ang dami pong pinerwisyo nito. Meron pong si Kim na isang nagmamaneho motorista the day before. Ayun, yung motorista sa Pampanga, sinapak niya. Ang dami may mga nakagitgitan siya ng mga truck. Ang daming perwisyo, sir. So talagang hindi po pwede ito sa lansangan dahil sobrang mainitin ng ulo, Director. Pwede ba tanggalan na ng lisensya ito forever? Yes, sir. Ipaano ko po yan kay Ambassador Bandit. Opo. Yun po yung mention nga po, i-discuss na po ninyo kung yung mga dahilan kung bakit po natin tatanggalan. Opo. So,
kukunin lang po namin yung mga, i-gather lang po namin lahat kung mga video clips para yun po na pong gagamitin po natin na patunay. Ay, Yun ito, po sa nasabi nga ninyong oo. Well, bakit hindi dapat nagmamaneho. actually, sir, tutulong kami dyan. Tutulong po yung Tutok Erwin Tulfo. And at the same time, yung pong anti-crime crusaders, yung anti-crime through community involvement support na party list, tutulong po sa inyo at meron na po silang compilation ng mga video, sir, para ibigay sa inyong tanggapan kung kailangan ninyo para ito magiging ebidensya nyo laban dito kay Kolokoy na Jojo Valerio na abusadong driver, sir. Yes, Sir Erwin, please, ano na lang po natin yung i-endorse na po ninyo sa amin. Opo. Para po ma-proceed po natin kaagad po yung Opo. process po. Alright. Panghuli na lamang, sir. What will it take ba, Director Almora, para, is it an act of Congress para itigil na itong paggamit ng mga plaka or hindi naman sila na lang sa Kongreso mag-usap-usap kung hindi na magpapalabas ng plaka na number 8? Kasi sir, nagiging sanhi po ng abuso ito eh. Marami po ako nakikita, in fairness, hindi lang po mga number 8, pati may mga mababang number, may mga 10 pa ako nakikita, mga number 10, may mga number, hindi ko alam kung ano na ito mga 8, 9, 10, alam ko, 1, 2, 3, 4, yan sila, Pangulo, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House, at saka Chief Justice. Pero yung mga iba, hindi ko na alam. Yung kwan ba, sir, Director Almora, ang senador, ano po ang plaka ng senador? Is it 7 or 6? 7 po, yeah, 7, sir. 7 yung... Pag Cabinet Secretary? 6 po. 6. Ayun, 6, 7, 8. Ayun. Wala ako nakikitang 7, sir eh. Puro 8 yung nakikita ko. Minsan sa karag-karag. Siguro, pwede ba, Director Almora, sir? Pag yung number 8 na plaka nakakabit sa mga kakarag-karag na mga sasakyan na mga bulok na or mga owner type jeep, siguro naman hindi sasakay si congressman doon. Pwede po bang parahin yun at sitahin at tanungin man lamang kung si congressman talaga nakasakay doon? Sir, pwede ba yun? Sir Erwin, tama po yung observation po niyo. We'll do that po. Kasi nga, tama po yung pagkakarag-karag po medyo nakakaano na po yung mga sasakay po yung ating congressman. Kaya nga. Salamat po, Sir Erwin. Napiyano po namin yan. Alright. Director Francis Almora, OIC Law Enforcement Division ng LTO. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay ang LTO. Maraming salamat, Sir Erwin. Buhay po kayo.